Okay, class, yung ating pag-usapan sa ngayon ay another integration technique, ang tinatawag na algebraic substitution. Ngayon, maaring itanong ng isa, kailan natin gagamitin ang algebraic substitution? Ngayon, ang method na ito ay ginagamit natin kapag meron tayong integrals wherein ang kanyang integrand ay merong rational expression o tinatawag nating algebraic fraction. At nandyan din yung tinatawag nating radical expression. Kagaya na nakikita natin dito ng tatlong examples natin ito. Meron tayo ditong fractional integrand na ang kanyang denominator merong square root. Also dito meron ding square root. At itong ating pangatlo, ang kanyang denominator ay consist ng dalawang radical. Ngayon, maaaring itanong natin, paano natin i-work out ang method na ito? Ngayon, nabanggit natin yung integrand kanina. Kung mapapansin natin dito, yung ating denominator ay merong fractional exponent. Ngayon, kung ang ating, let's say, variable ay x, then pwede natin gamitin na substitution ay x raised to 1 over n equals sa u. Or u is equal to x raised to 1 over n. Wherein yung ating n dito is the least common denominators ng fractional exponent, lalo kung higit sa isa ang ating radicals na nandun sa ating denominator. Pwede rin tignan natin yung tinatawag nating LCM o least common multiple ng index natin. Kagaya dito, sa example na ito, meron tayong dalawang radicals at titignan natin yung index natin dito. Meron tayong 4 at dito naman ang 2. So titignan natin yung least common multiple ng indexes na ito. At makita natin dito ay 4, dito ay 2. So ang least common multiple natin dito ay 4. Pag-usapan natin itong tatlong examples natin ito. Sa example number 1 natin, itong ating integral ng y dy over the square root of 3 minus y. So, gaya nakita natin sa ating integrand dito, ito ay fractional y over the square root of 3 minus y. At nakita natin sa denominator ay merong radical, particularly square root. So, assign natin itong square root of 3 minus y as u. Kung i-write natin ito in fractional notation, we have the quantity 3 minus y raised to 1/2. Ngayon, may pampalit na tayo dito sa denominator. Ang kailangan pa natin palitan din itong y at saka yung dy. Ngayon, to solve for the dy, ating i-square itong u. So, we'll have u square. I-square din natin itong right side. Then, we'll have 3 minus y. Ngayon, ating i-write lang itong equation na ito by interchanging itong ating y at saka u square. So, mag-result tayo dito sa equation na y is equal to 3 minus u square. Again, ang ginawa natin dito ay pinagpalit lang ang pwesto nitong y at saka u square. Ngayon dito may pampalit na tayo dito sa ating y. Another na papalitan natin ay yung dy. So kuha natin ang differential nitong mula sa equation na ito, ang differential ng y, of course dy, and then ang differential nitong 3 minus u square ay negative 2u du. Again, paano natin nakuha ito? So kuha natin ang derivative, itong u square, that is negative 2u. Sinama natin ang negative kasi minus dito. And then times natin ang du. Kaya pwede natin ngayon palitan ang ating original integral na ito as, okay, in-change natin itong y gamit itong equation na ito. So we'll have 3 minus u square. Okay, times natin dito sa ating dy, palitan natin yan sa pamagitan nitong equation na ito. So we have negative 2u du. And yung denominator natin
from the uh, first equation that we have. So, gawin natin u. Ngayon, isi-simplify lang natin. Ano? We can see here na merong similar factors tayo. We can cancel itong u. And then after that, ating i-multiply, i-distribute natin negative 2 na ito, i-multiply dito sa bawat term, dito sa parenthesis na ito. Of course, ang magiging result, negative 2 times 3, of course we have negative 6, and then itong negative 2 times natin sa minus u square, magiging plus na 2 times u square. Okay, so i-close natin parenthesis at i-integrate natin siya. So ang ginawa natin dito ay dinistribute muna natin ang ating integral sa bawat term dito sa integrand. Kaya meron tayong dalawang integrals. And integrable na naman ito, so integrate natin muna itong first integral natin. We have that negative 6u, and ito naman integrable na rin siya. Gagamitan natin siya ng general power rule. So mag-a-add tayo ng 1 doon sa exponent ng u, kaya magiging result ay u cube and then divided by 3, and then i-multiply natin itong 2. Okay, and then lastly we have plus c. So ito na yung ating sagot para sa dalawang integrals na ito. And next step natin ay papalitan na natin itong u na ito gamit itong first equation that we have here sa ating pag-assign ng variable. Kaya finally, ito na yung ating final answer is negative 6 times the square root of 3 minus y plus itong 2, okay, times the square root of 3 minus y quantities cube, and then over 3 plus c. Next, yung ating integral dito ay integral dt over the square root of t minus 1. So yung variable natin dito ay t. Ngayon, meron tayong fraction 1 over square root of t minus 1, at mapapansin natin dito yung minus 1 ay hindi kasama sa square root. Kasi kung kasama sa square root ito, madali na siyang i-integrate. Hindi na natin siya kailangan pang gamitan ng algebraic substitution method. Ngayon, since ang ating t lamang merong square root or nasa loob siya ng square root, siya na lang ating a-assignan ng u. Okay? So we will let u equal square root of t, or yung katumbas niya ay t raised to 1/2. So may pampalit na tayo dito sa ating radical, pero kailangan din natin palitan itong dt. So ating ginawa dito ay square natin ang u, we'll get u square. Square na rin natin yung right side, square root of t, and the answer is t. Ngayon, kuhanan natin siya ng differential. Itong equation na ito, madaling kuhanan ng differential. Differential ng t ay dt. At differential nitong left side, u square, ay 2u du. Ngayon, ready na tayo sa substitution. Okay. Ito yung ating original equation o original integral. Then, yung ating dt, palitan natin ito ng 2u du. Itong ating square root of t, gamit itong equation na ito. So, gamit ay u and then minus 1. Kaya mapapansin ninyo class dito, ating i-write itong 2 outside of the integrand, at itong u over u minus 1, siya na ring fraction na improper. Kaya kailangan natin dito ay mag long division tayo. So, i-divide natin ang u by u minus 1. And of course, yung magiging sagot ay 1 plus 1 over u square. U minus 1. So, i-rewrite na natin itong ating last integral na ito as 2 times the integral of
itong ating fraction na ito, palitan natin kanina dito na 1 plus 1 over u minus 1. Okay, so integrate natin siya. And pwede nating i-separate ang bawat term with its own integral. Kaya mangyari, it will be 2 times the integral of 1 du. So ito na yun. And then 2 times integral of the fraction 1 over u minus 1. Ito na yun. And then integrable na siya, no? So ito muna ating titignan. Kailangan tayo mag-assign dito ng another variable. Hindi na natin magamit ang u, kundi gagamitin natin ibang variable. Let's say y ang ginamit natin dito, no? Equals u minus 1. So solving for the dy, it is just equal to du. So ating dy ay the same lang as du. Kaya kung ating palitan ito, yung integral na ito, by changing itong ating denominator, meron tayong 1 over y dito, and then integrate natin siya. Ang sagot ay ln y, and then i-times natin itong 2. And then of course, meron tayong plus c. Kaya kung ating ilalagay itong integral na ito, to replace nitong integral nito, this will be the answer na 2 ln of the quantity u minus 1 plus c. And of course, dito naman, it's just simply 2 times u ito. And finally, papalitan na natin ng u natin ng inassign natin kanina, no, yung square root of t. Also dito palitan na natin ang square root of t. Kaya ang ating maging final answer is 2 times square root of t plus 2 times ln of the absolute of square root of t minus 1, and then of course the plus c. Ngayon dito sa ating another example, kung mapapansin ninyo, mayroon tayong fraction dito sa ating integrand na 1 over the 4th root of z cubed plus z square. So nakita naman ninyo ng ating denominator ay consist ng dalawang radicals, ano? Kaya angkop na angkop dito yung ating integration using the algebraic substitution. Okay. So ngayon, since dalawa ang ating integrals dito, dalawa ang ating radicals dito, ating titignan na lang dito yung fractional exponent by rewriting nitong ating term na ito, or maybe just looking at the index, no? Index ng ating radical. Dito square root 2, dito ay 4th roots of 4. So hahanapin natin yung LCM o least common multiple ng dalawa. No? So yung 2 ay 2, 4, 6. Ang 4 naman, ang multiples ay 4, 8, 12, so on. So the least common multiple ay 4. Kaya yung ating magiging substitution dito ay ganito. Ang u natin ay equal sa z to the 1/4. Or maybe we can rewrite that sa radical form is 4th root of z. Okay. Ngayon, kung ating square ang u, so ang lalabas sa right side will be z to the 2 over 4, or ang equivalent ay square root of z. So mapansin niyo, class, itong ating z na ito, pwede nating, square root ng z na ito, pwede nating palitan dito. So, also, kailangan din nating palitan ito at saka yung numerator. So, atin lang, from here, atin lang i-cube, ano, itong u natin. So, we'll get u cube. At i-cube na rin natin yung right side, ano. So, we'll get z to the 3/4. Or, ang katumbas niya, in radical forms, it's 4th root of z cube. Ngayon, kung itong radical na ito ay pampalit na natin dito. Ang kailangan pa nating palitan itong dz na ito. Ngayon,
with these three na equations na ito, kung ating gagamitin to solve for the dz, ay mahirap. Kaya ang gagawin natin dito, itong ating equation na ito, kuhanan natin dito ng raised to the 4 natin. So, u to the 4th, ito na yon. And then dito, z to the 1/4. So, ang lalabas ay z to the 4/4 or z na lamang siya. Ngayon, mas madali itong kuhanan natin ng differential. Ano? Sa left side, kuhanan natin differential dito. So, it's 4u cubed du. At saka yung ating right side ay z, differential niya ay dz. Kaya meron na tayong pampalit dito sa ating integral. Kaya finally, yung ating original integral ay pwede natin siyang palitan na itong ating dz gamit ang equation na ito. So, we'll have this numerator 4u cube du at saka sa denominator, palitan natin itong 4th root of z cube gamit itong equation na ito. So, palitan natin ng u cube plus itong ating square root of z gamit ang equation na ito ay katumbas niya na u square. Ngayon, makikita natin na meron tayong masisimplify. Una, inilabas natin yung 4. At mapapansin natin dito sa numerator and denominator, meron tayong common dito. Actually, u square. Kaya itong u cube, ginawa natin ay finactor out natin as u square times u. Also dito, sa denominator, common ang u square dito. So ating i-factor out u squared times, of course, sa loob ay the quantity u plus 1. Okay. So next natin ay meron tayong makakancel dito, yung u square. Kaya yung ating integral na magiging simple na lang ito, And then of course yung 4, kopya natin, 4 times the integral of u over u plus 1 du. Ngayon, ito ay, again, fraction ito at siya ay improper. So, kailangan natin ng long division. Or, pwede natin gamitin dito yung ganitong paraan. With u over u plus 1, sa numerator, nag-add tayo dito ng 1 at saka at the same time subtract. Anyway, kung simplify natin itong numerator natin ay equal pa rin yun dun sa u. And then, kukopyahin lang natin ang denominator. Ang tunguhin natin dito ay pagsasamahin natin ang u plus 1 ito, both numerator and denominator, equivalent lang ito sa 1. At ito naman, yung minus 1 over u plus 1. Ito na yun. Kaya, in short, ito ay 1. And then, minus itong ating fraction na ito. 1 over u plus 1. Okay, i-close natin sa parenthesis. Ngayon, integrate na natin siya, first, ating ginawa, distribute natin itong ating integral kasama ng 4 sa bawat terms nandito sa ating integral. Kaya, ang nangyari, meron na tayong dalawang integrals. Integrable na ito, of course, ang sagot natin dyan ay 4u. Pero dito, kailangan natin mag-change ang variable. Although, pwede na natin siyang i-shortcut. Anyway, yung ating ginawa dito sa side computation, nag-let tayo ng y as u plus 1. Yun ang ating denominator. At yung ating differential dy ay equal lang din sa du. Gamit itong equation na ito. Kaya, itong integral na ito ay pwede natin yan i-write as 4 times the integral of 1 over y dy, o yung sagot niya ay 4 ln y plus c. Okay. Kaya, actually, itong ating integral na ito, pwede natin gamitan ng shortcut by looking at the denominator, since ang denominator niya ay may exponent na 1 or yung degree ng denominator ay 1,
at saka ang coefficient ng u ay 1 lang din. So, we can simply write this u plus 1 inside the ln. Gaya na nakita naman natin dito. Kaya ang suma total, ang integral na ito ay 4u minus itong 4 kopya and then itong ln ng itong ating denominator u plus 1 plus c. And the last part, of course, ay ating palitan na lang dito yung ating u base sa ating substitution dito, which is z to the 1/4 or 4th root of z. Palitan natin dito. Also here. And then copy na lang natin yung constants and other symbols. Kaya ang ating final answer na dito ay 4 times the 4th root of z minus 4 times ln of the absolute value of the quantity 4th root of z plus 1 and then of course plus c.